Alin sa mga anyo ni Shinsonic ang may pinakamaraming buhay? Magkakaroon tayo ng karera gamit ang lahat ng anyo ni Shinsonic para makita kung sino ang may pinakamaraming buhay. At haharapin pa nila si Hypersonic. Kasama sina Super Shinsonic, Shinsonic.exe, Metal Shinsonic, Fire Shinsonic, Hyper Shinsonic, at iba pa. May lihim ding karakter. Sino ang may pinakamaraming buhay? Tara na! Welcome sa channel ni Leon Picaron. Like, comment, at subscribe. Sundan ako sa social media. Nasa description ang links. I-activate ang bell. Magsisimula na ang palabas. Tapusin ang video kung gusto mo ang kanta. Sige banda, welcome sa napaka-epiko at gandang video na ito. Dahil ngayon, makikita natin ang lahat ng anyo ni Shinsonic sa circuit ng kamatayan. Alin sa kanila ang may pinakamaraming buhay at makakaligtas sa kamatayan? At kay Hypersonic? Alamin natin, simulan natin kay Shinsonic sa kanyang base form. Ayan na siya, ibinubuhos ang lakas at handa na sa 3, 2, 1. Ayan na si Shinsonic. Umiiwas sa balakid, natatamaan ng apoy at nababawasan ng lakas. Pero buhay pa at marunong lumangoy. Mahalagang puntos para sa kanya. Ngayon ayan na siya, nahuhulog sa lahat ng cactus. Sige, nadadaanan naman niya ng maayos pero ngayon ay naipit siya. Mukhang makakalabas siya pero nahihirapan siyang bumalik. Ay Diyos ko, Shinsonic, huwag kang mamatay sa mga cactus. Ang lungkot nun. Maghanda tayo, ang pangit ng nangyayari. Kaibigan, huwag kang mamatay sa mga cactus. Ay Diyos ko, bumabalik na naman siya sa mga cactus. Nakakalabas siya tapos bumabalik ulit. Hindi ako makapaniwala, Shinsonic. Pakiusap, huwag naman. Hindi ito pwedeng mangyari. Mamamatay ka sa mga cactus. Ay Diyos ko, bumabalik na naman siya. Nasa lobby na siya. Kaya malungkot nating nakita si Shinsonic sa cactus level. Akala ko mas marami ka pang magagawa. At iyan ang nagdadala sa atin direkta sa kanyang unang pagbabagong anyo, Super Shinsonic. Ayan si Super Shinsonic na inilalabas ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sige, ipakita mo ang kapangyarihan mo sa 3, 2, 1. Todo na si Super Shinsonic. Wow, sobrang makapangyarihan talaga niya. Mas madali niyang nalalampasan ang mga cactus kaysa dati. Malinaw ito. Ngayon papalapit na siya sa asido. Tingnan natin kung anong gagawin niya at... Wow! Naglabas siya ng proteksyon na kalasag. Pero parang, ano ba to? Di naman siya gaanong natulungan. Pare, anong klaseng proteksyon yun? Sa huli, si Super Shinsonic ang nanalo dahil 2 lang silang magkalaban. Maaga kang namatay pero naipasa mo ang laban kay Shinsonic.exe. Mag-ingat ka, nakakatakot siya. Heto na, pinalalabas ang demonyong aura. Sige, Shinsonic.exe sa 3, 2, 1. Todo bigay na siya. Kayang talunin si Super Shinsonic gamit ang lahat ng demonyong kapangyarihan? Sa ngayon, mukhang kaya niya. Tingnan mo, bumabagsak ang cactus pero mabilis siyang nakakalaya. Di tulad ng isa. Kahit naipit sa sapot ng gagamba, tuloy pa rin siya. Tara na, Shinsonic.exe, huwag sumuko. Lumaban ka at tumalon. Ginamit niya ang kaunting lakas para malampasan ang asido. At nagawa niya ang galing. Kahit hindi siya pinapatawad ng mga palaso kahit saglit. Kaya ayan, si Shinsonic.exe ang nangunguna. Nalampasan si Super Shinsonic. Ang galing, creepypasta. Kaya papasok na si Fire Shinsonic, mag-ingat dito. Ayan na siya, pinapalabas ang apoy niyang aura. Handang-handa na. Heto na sa 3, 2, 1. Fire Shinsonic! Ayos. Hindi siya tinatablan ng apoy at ang tubig. Unti-unting kumukuha ng lakas niya, pero ligtas pa rin siya. Ngayon, pinipigilan niya ang mga cactus gamit ang kapangyarihan. Dumaan siya sa sapot ng gagamba, sinusunog ito at tatalon sa asido. Tingnan natin ang mangyayari. Tumalon siya para makaiwas at mabuhay. Nagawa niya. Ngayon, ginagamit niya ang apoy para sunugin at iwasan ang mga palaso. Ang talino niya. Oras na para pumunta sa lava. Hindi siya apektado dahil gawa siya sa apoy at malakas siya. Kaya napunta siya sa magmatic na bitag na nagsisimula ng sirain siya. Sige. Sinusubukan niyang makatakas pero nahihirapan siya. Napakalakas ng mga bitag. Sinusubukan niyang umiwas sa isang gilid, tapos sa kabila naman, pero hinaharangan siya ng mga palakol. Diyos ko, Fire Shinsonic,
Hindi pwedeng hindi mo malampasan to. Subukan mo. Hindi niya kinaya. Ngayon, nangunguna si Fire Shin Sonic dahil sa kanyang apoy na humaharap sa matinding kalaban niyang si Ice Shin Sonic na may kapangyarihan ng yelo. Ayan na siya. Pinakawala ng yelo niyang kapangyarihan sa 3, 2, 1 at sumugod siya. Tingnan natin, wow! Gumamit siya ng mga kuko ng yelo para patayin ang apoy at magpatuloy sa kanyang daraanan. Nahulog siya sa cactus pero gamit ang yelo, nakalabas. Tingnan natin kung paano niya dadaanan ang mga sapot ng gagamba habang hinahanda ang ice beam. Tinangka niyang i-freeze ang asido pero di gumana, kaya tumalon na lang siya at nagtagumpay. At ngayon gumawa siya ng proteksyon gamit ang yelo laban sa mga palaso. Ang talino niya. Nagpapaputok ang mga palaso pero hindi siya tinatamaan, kaya dumating ang lava. Sinubukan niyang i-freeze, tumalon siya at... Hindi nagyayelo ang lava, kaibigan, at nauwi siya sa pagkatalo. Si Ice Shin Sonic ay nagtapos sa ikalawang pwesto na may mahusay na performance. At ayan mga kaibigan, hindi nyo ba tingin panahon na para i-unlock ang mga lihim na karakter? Oo, kaya sabay-sabay tayo dahil... Bilis! May 20 segundo ka lang para mag-like, mag-subscribe, at i-activate ang kampanita para ma-unlock ang mga lihim na karakter. Kung ilalagay mo sa komento ang pinakamagandang transformation ni Shin Sonic, maaari mong makuha ang kanyang kapangyarihan. Kaya magmadali ka dahil paubos na ang oras. Hindi. Sige mga tropa, ang babait nyo talaga sobra. Kaya dumating na ang oras para palayain ang mga lihim na karakter na walang iba kundi Shin Sonic na isinumpa. Isa sa mga pinaka nakakatakot niyang anyo at yung isa pang lihim na karakter ay makikita nyo sa dulo ng video. Kaya huwag umalis dahil turn na ni Shin Sonic Sea Eater ang halimaw sa dagat. Ipakita mo sa amin kung anong kaya mo, hayop, sa 3, 2, 1. At todo na si Shin Sonic Sea Eater. Apektado siya ng apoy, pero parang isda siya sa tubig. Dumating ang panahon ng mga cactus at kahit nasasaktan, natitiis pa rin niya. Ngayon oras na ng asido. Kaya mo ba ito? Sa tubig magaling ka pero sa asido, nahihirapan siya dahil maraming pumapasok sa bibig niya. Pero nalampasan niya. Nakakabilib ang halimaw na ito dahil magaling siya sa tubig at asido. Pero hindi bagay sa kanya ang lava. Kaya ayan, magkatabla si Shin Sonic Sea Eater at ICE Shin Sonic sa pangalawang pwesto. Ang lupit talaga. Ngayon naman, si Earth Shin Sonic na may buong kapangyarihan ng lupa ang susunod. Isa ito sa pinakamalalakas pero hindi gaanong kilala kasi ginagamit niya ang kapangyarihan ng lupa para mag-auto-regenerate. Tingnan natin kung anong magagawa niya sa 3, 2, 1. Ayan na siya! Ayos na iilagan niya lahat. Nasasaktan siya ng apoy pero nakakaraos pa rin. Walang epekto sa kanya ang cactus at sapot ng gagamba. Kontrolado niya ang kalikasan at nakakagalaw siya ng maayos. Dumating na ang asido at grabe na ibalik pa niya ang buhay niya ng halos hindi nabawasan. At ngayon, hindi na rin sapat ang mga palaso para mapigilan siya. Sinimulan niyang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tumalon siya sa lava. Mag-ingat, unti-unti siyang nakakabawi ng buhay, nasusunog siya pero nabubuhay pa rin. Ang galing, buong lakas niya. Patuloy siyang nasasaktan ng magma at mga patibong nito. Tinitiis niya at sinusubukang gumaling pero malaki ang nababawas sa kanyang buhay. Tara na kaibigan, lumabas ka. Tinusubukan niya pero winawasak siya ng mga patibong. At si Earth Shin Sonic ay hindi na talaga nakaligtas. Kaya ngayon, magkatabla na sa unang pwesto si Earth Shin Sonic at si Fire Shin Sonic na nagdadala sa atin sa isa pang malakas at matibay na Metal Shin Sonic. Ayan na siya. Pinapalakas na ang makina at handa na. 3, 2, 1. Ayan na si Metal Shin Sonic, naglalabas ng sobrang lakas at sobrang kapangyarihan. Ang galing ng ginagawa niya at napakabilis niya talaga. Medyo naipit lang siya sa mga sapot. Pero hindi iyon hadlang para magpatuloy siya sa kanyang bilis. Dahil dumiretso siya sa asido na pumasok sa kanyang robotikong katawan. Pero hindi pa rin iyon sapat para mapigilan siya. Tingnan mo, tumalon siya sa lava. I-regulate niya ang temperatura ng katawan niya. Ingat, nasasaktan siya. Nagawa niya. Pumunta siya kay Hypersonic at binugbog ito. Naglabas ulit ng metal na kapangyarihan si Sonic
Pero mas malakas si Hypersonic at natalo siya. Kaya ayan, si Shin Metal Sonic ang nasa unang pwesto matapos matalo kay Hypersonic. At dito na tayo dadako kay Dark Shin Sonic. Narito na ang isa sa pinakamalalakas. Ilalabas na niya ang kadiliman. 3, 2, 1. Heto na si Dark Shin Sonic. Sobrang bilis niyang umiwas sa lahat, lalo na sa mga cactus. At tuloy-tuloy ang kanyang pagsulong. Pinapalaya at iniipon niya ang kadiliman. Kaya tumatagal ang buhay niya laban sa asido. Ang talino niya. Nadaanan niya ang asido ng madali dahil para sa kanya, madali lang iyon. Muling nag-ipon ng kadiliman at lumabas sa lava. Nahihirapan siya. Pero nalampasan niya. Grabe, paano niya nagagawa yon? Tinitiis niya at iniiwasan ang mga patibong ng magma kahit masakit. Sa isang banda, tinitiis niya. Sa kabila, pinapalaya niya ang kadiliman at tumatalon kay Hypersonic. Nagsimula na ang matinding laban at halos hindi matamaan si Dark Shin Sonic. Sinubukan niyang magdulot ng pinsala pero winasak siya ni Hypersonic. Tablas sila ni Metal Shin Sonic sa unang pwesto. Ang talino! Kaya mga kaibigan, susunod na ang huling karakter bago ang lihim ng Hyper Shin Sonic. Ayan na siya! Pinalaya ang makulay na kapangyarihan, handang-handa na. Sa 3, 2, 1. Todo bigay na siya. Sunod-sunod ang pag-angat niya at hindi mapipigilan. Nakakatakot ang bilis na yan kahit kay Diablo. Ngayon, pinakawalan niya ang kanyang makulay na aura na nagbibigay ng regenerasyon. Dinaanan niya ang mga palaso at tumalon sa lava na hindi tinatablan dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngayon medyo naaapektuhan na siya ng mga bitag na magmatiko. Pero kahit ganoon, naiilagan pa rin niya ang mga ito. Gamit ang kanyang aura, nilampasan niya lahat at tumalon kay Hypersonic. Nagsimula ang matinding patas na laban. Sino ang mananalo? Pinalaya ni Hyper Shin Sonic ang kanyang makapangyarihang aura at, Diyos ko, winasak niya ito sa isang malakas na suntok. Kaya naghanda siyang pumunta sa pandurog at, grabe. Winawasak siya ng pandurog. Sinusubukan niyang makatakas, pero imposible. Grabe ang pagsipsip at paglalaro sa kanya. Patuloy lumalaban si Hyper Shin Sonic, pero hindi siya makausad at sa huli, winasak siya ng pandurog. Kaya si Hyper Shin Sonic ang nasa unang pwesto at pinakamalakas sa lahat ng anyo. Pero bago pa yan, hindi pa natin nakikita kung ano ang kayang gawin ng mga lihim na karakter tulad ng Sumpang Shin Sonic. Heto na si Sumpang Shin Sonic. Tingnan nyo, ang lakas at bagsik niya. Diyos ko, anong ginagawa niya sa itim na aura? Nagbabago siya? Oh, mga kaibigan, tingnan nyo, ang lakas niya. Naging madilim na version siya. Ngayon, handa na siya. 3, 2, 1. Ayan na si Shin Sonic na malas at madilim. Sa ngayon, iniiwasan niya lahat. At mag-ingat kayo dahil pag ginamit niya ang kanyang kadiliman, tapos na. Dahan-dahan siyang sumusulong sa mga sapot at tatalon sa asido. Mag-ingat dahil nakakagaling ng mabilis ang aura niya. Napakadali lang para sa kanya. Isa lang itong formalidad. Ngayon, kailangan niyang lumangoy sa lava at madali pa rin ito para sa kanya. Ang lakas niya! Nakarating na siya sa mga patibong ng magma. Iniiwasan niya ang mga iyon at ginagamit ang super kadiliman. Kinokonsentra ito. Tumatalon gamit ang Hypersonic. At sa isang madilim na hampas, winasak niya ito. Nilabas niya ulit ang madilim na aura at tumalon sa pandurog na nakakasakit sa kanya. Patuloy siyang sumusulong kahit malaki ang pinsala, pero hindi pa rin sapat. Nakalusot siya at dumating sa sumisipsip ng enerhiya, pero sinisipsip na rin ang kanyang lakas. Pilit siyang makawala. Pero unti-unting nauubos ang kanyang kadiliman. At si Shin Sonic, hayop na kaibigan, papunta na sa lobby. Kaya sa unang pwesto, walang kapantay na panalo si Shin Sonic na hayop kasama ang kanyang kadiliman. Ito ang magdadala sa atin sa huling lihim na karakter. Mag-iwan ng like at mag-subscribe para ma-unlock siya. Siya ang Hyper Shin Shoddy, ang pinagsamang anyo ni na Shin Sonic at Shin Shadow sa hyper form na nagbunga ng halimaw na ito. Ayan na siya, grabe, may rainbow na aura na winawasak lahat sa 3, 2, 1. Todo bigay pa. Totoo, hindi siya mapipigilan.
Tingnan nyo kung paano siya sumusugod at iniiwan lahat sa likod. Grabe ang gintong bakas, ang lakas at kapangyarihan. Isang halimaw na hindi matatalo o masisira. Ang lava ay parang paligo lang sa kanya, hindi siya naaapektuhan at naiiwasan niya ang mga bitag ng magma. Mula sa isang gilid, iniiwasan niya ito. Pinalalabas niya ang kanyang makapangyarihang aura at naghahanda para harapin si Hypersonic. Grabe. Sinira niya ito gamit ang malakas na rainbow na sinag. Mga kaibigan, napakalakas ng halimaw na ito. Hindi siya mapigilan at hindi tinatablan ng pandurog. Madali niyang naiwasan ito. Dumating na ang sumisipsip ng enerhiya. Mag-ingat, dahil ito ang talagang nakakasakit. Nawalan siya ng enerhiya, pero paunti-unti siyang nakakalabas hanggang nagtagumpay. Kaya si Hyper Shin Shady ang nanguna at nanalo. Yun ay nag-iwan kay Shin Sonic sa huling base form sa antas ng cactus. Si Super Shin Sonic ay pumangalawa sa huling pwesto sa antas ng asido. Sa ika-7 pwesto ay Shin Sonic.exe sa antas ng palaso. Ika-6 na pwesto ay pinaghatian ni na Shin Sonic Sea Eater at Ice Shin Sonic sa antas ng lava. Ika-5 pwesto rin ay pinaghatian ni na Fire Shin Sonic at Earth Shin Sonic. Ika-4 na pwesto para kina Dark Shin Sonic at Metal Shin Sonic sa antas ng Hypersonic. Ang pangatlo sa pinakamalakas at may pinakamaraming buhay ay si Hyper Shin. Ang pangalawang pwesto at medalyang pilak ay napunta kay Shin Sonic Maldito, ang tagalapa ng enerhiya, kasama ang lahat ng kanyang kadiliman at nalampasan ang buong circuit ng kamatayan, pagsubok pagkatapos ng pagsubok, kalaban pagkatapos ng kalaban. Nasa unang pwesto, si Hyper Shin Shady. Kaya mga kaibigan, iyon na ang lahat. Sana nagustuhan ninyo. Kung oo, alam nyo na ang dapat gawin. Mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanita. Siyempre, ilagay din sa komento kung sinong ibang karakter ang gusto nyong harapin namin sa hamon. Magpapaalam na si Choleon, kasi pakiramdam ko ay masasaktan ako ng halimaw na ito. Kita-kit sa susunod para sa mas marami pa. Paalam.